Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Muling ang gumawa ng kalokohan si Janine matapos niyang iwanan si Ibiang. Palihim niyang inapakan ang sintas ng sapatos nito para matanggal at maiwan ito sa daan. Kaya pagdating nila sa ticket booth, hinanap ni Atoy si Ibiang. Ngunit nagsinungaling si Janine at sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan ito. Dahil dito napilitan si Atoy na wag na lamang ituloy ang panonood ng sine dahil ayaw niyang maiwan itong si Ibiang. Samantala, muling nagkita sina Cathy at Carla. Hindi na itago ni Cathy ang kanyang selos nang makitang malapit pa rin sina Gavin at Carla, kaya kinausap niya ito ng harapan at sinabing ngayong sila ni Gavin, gusto niyang magkaroon ng hangganan ang pagiging malapit nito sa kanyang boyfriend. Maayos namang tinanggap ni Carla ang sinabi ni Cathy at ipinaalam na wala siyang balak na manggulo sa kanilang relasyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumating naman si Tonet sa mall upang hanapin si Atoy. Bago pa niya ito matawag, bigla siyang tinutukan ng baril ni Red. Samantala abala naman si Atoy sa paghabol sa mga lalaking nang agaw ng wallet at voucher ni Emerson. Walang nagawa si Tonet kundi sumunod kay Red habang naghahanap ng tamang pagkakataon para makatakas. Nagkunwari siyang nangihina upang makakuha ng atensyon ng mga tao. Nang magsimula siyang humingi ng tulong, agad namang binaliktad ni Red ang sitwasyon at pinalabas na may problema lamang itong si Tonet. Lalo pang lumala ang gulo nang dumating si Martina at akusahan itong si Tonet na siya umano ang kumuha ng kanyang cellphone. Sinamantala ni Tonet ang kalituhan at mabilis na tumakas dahilan upang magsimula ang isang matinding habulan sa loob ng mall. Sa kabilang banda, matagumpay namang hinarap ni Atoy ang grupo ng mga salarin. Kahit napapalibutan siya ng mga ito, isa-isa niya silang pinabagsak hanggang sa mabawi ang wallet at voucher nitong si Emerson. Agad niya itong ibinalik kay Emerson para matuloy ang lechon date ni Tonet at Emerson. Kasabay nito, nakita ni Ibiang at Janine si Emerson na muling na aksidente. Sinabi ni Emerson na baka ito na ang ikatlong kamalasang sinasabi sa kanya ng matanda. Gayunpaman, mas mabuti raw iyon kaysa naman may mangyaring mas masama sa kanyang kapatid na si Tonet. Ngunit ang pinakamabigat na eksena ay nang ma-corner ni Martina si Tonet sa isang madilim at abandonadong bahagi ng mall na puno ng mga bakal at materyales sa construction. Doon ay sinakal niya si Tonet at nagkaroon ng matinding komprontasyon. Sa gitna ng kanilang pagtutunggalian, bumagsak si Tonet at malakas na tumama ang kanyang likod sa nakausling bakal. Unti-unti siyang nanghina at halos hindi na makahinga. Halip na tulungan siya ay tinakpan pa ni Martina ng sako ang kanyang katawan upang hindi agad siya matagpuan at makaiwas sa hinala. Ano kaya ang mangyayari kay Tonet? May makakatuklas pa kaya sa kanya bago mahuli ang lahat? Makakaligtas pa kaya siya sa delikadong sitwasyong ito? Abangan natin ang mga susunod na eksena dahil siguradong mas matindi pa ang mga pasabog na naghihintay dito lang sa The Master Cutter.